Tumaas ng 4.5% ang bilang ng mga Pilipinong may trabaho. Ayon sa NEDA, mas maraming Pilipino ang nabigyan ng oportunidad dahil na rin sa mas sumisiglang pagnenegosyo sa bansa at pagkakaloob ng trabaho ng iba't ibang kumpanya. Si George Bandola sa detalye. 38.7 milyong Filipino na ang may trabaho ngayon. Isang taon matapos huling kalapin ang Labor Force Survey ng Philippine Statistics Authority at ng National Economic and Development Authority, tumaas ng 4.5% ang bilang ng mga may trabaho kaysa sa 37 milyon nakarang taon. Ayon sa National Economic and Development Authority, bumaba na rin sa 7% ang unemployment o bilang ng mga walang trabaho, mababa kaysa sa 7.6% noon. Habang ang underemployment ay bumaba rin sa 18.2% mula sa 19.2%. Nadagdagan ng 4.8% ang dami ng mga nagtatrabaho sa service sector. 6.3% naman ang naidagdag sa workforce sa manufacturing industry, habang 3.1% naman ang naitalang pagdami ng trabahador sa agrikultura. Patunay lamang ito na hindi malayong maabot ng bansa ang GDP growth sa 6.5 hanggang 7.5% sa pagtatapos ng taon dahil sa mas masiglang pagnenegosyo at pagkakaloob ng trabaho. Subalit hindi nakasama sa survey ang probinsya ng Leyte, probinsyang malubhang tinamaan ng bagyo. Samantala, tumaas din ang labor force participation rate sa 65.2% mula sa 63.8% dahil ito sa pagdami ng mga graduates at nagbabakasyon mga estudyante na naghahanap ng summer jobs. Ang labor force participation rate ay karaniwang mga taong nasa edad na pwede nang magtrabaho. Naisama naman na sa working force sa mga may edad na 15 hanggang 24 anyos dahil na rin sa pagdami ng trabaho sa agrikultura, retail and trade at motorcycle repair dahil sa summer period. Umaasa ang NEDA na mapapanatili pa rin masigla ng pamahalaan ng sektor ng pagnenegosyo para makapagbigay ng mas maraming trabaho. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.